O siya, mamaya na lamang. Muli ay wika niya kay Tin. Naririnig na naman kasi niya ang pagpasok ng ilang sasakyan sa bakuran nila. Dumating na naman ang barkada ng kuya niya. Pinagbuksan na siguro ito ni Aling Ditas, isa sa kasambahay nila. Mabuti pa na magkulong na lamang siya sa kwarto niya. Boys talk na naman sigurado ang pag-uusapan ng mga ito. Minsan na kasi niyang narinig ang kwentuhan ng mga ito. Puro kabastusan. Kahit na liberated siya, ay nababastusan siya sa kwentuhan ng mga ito. Pagdating sa mga kalahi niya, umisip ka rin ng paraan. Tapos pag-usapan na lang ulit natin. Sige, pero dapat matapos na natin agad ang next plan natin, best ha? Gagahuli na kasi tayo sa oras. Nag-aalala lang wika nito. Sige, bye na. Umakyat na siya. Nakasalubong niya ang Kuya Mike niya na pababa na sa hagdanan. Hello Mika, nagmamadali ka yata. Nandiyan na naman kasi ang mga barkada mo. Pairap niyang wika rito. Hindi ka na nasanay. Natatawang wika nito at nagtuloy-tuloy pa sa pagbaba ng hagdanan. Naisara na niya ang pintuan nang maalala ang laptop niya sa garden. 1, 2, 3 seconds ay napilitan siyang bumaba upang kunin ang kanyang laptop. Hindi niya pa niya na ipapasa ang resume sa company na gusto niya applyan kung sakasakali. Tuloy-tuloy sana siya sa garden nang maulinigan niya ang pagtatawanan na naman ng barkada ng kuya niya. Huminto siya sa gilid na natatabingan ng halaman. Sa kung anong dahilan ay bigla siyang naging interesado sa pinag-uusapan ng mga ito nang mahagip ng tenga niya ang Wallflower Club na dati pa niyang naririnig sa mga ito. Mga mayayaman daw ang mga members ng naukturang club plus mga gwapo halos. Naintriga siya bigla. Ano na pare? Kailan kaya tayo magpapamember sa club? Dinig niyang tanong ni Adrian, kabisado niya ang boses ng mga barkada ng kuya niya. Kaya alam niya kung sino sa mga itong nagsasalita. Open sila ngayon for membership. Dagdag pa nito. Napakamahal naman kasi ng membership dyan pare. Sagot naman ni Emmanuel. Sulit naman kasi ang membership pare. Ako nga, kakarenew ko lang ng membership ko. Maganda ron. Safety is the best policy talaga. Kesa nagpupunta kayo sa nagkalat na club dyan na kung sino-sinong babae lang ang kinukuha, I suggest doon na kayo sa safe. Hindi pwede si Emmanuel dyan, pare. Singit naman ni Kuya Mike niya habang tumatawa ng nakakaloko. Hindi nga ba at bawal ang pangit diyan? Tarantado ka pare, sagot ni Emmanuel sa sinabi ng Kuya Mike niya. Hindi ako pangit. Lihim siyang natawa sa usapan na magbabarkada. Oo nga naman pare, hindi naman pangit si Emmanuel. Grabe ka, exotic lang. Nagtawa na naman ang mga lahat sa tinura ni Darwin. Tarantado kayong lahat. Hindi ako mapapabilang sa grupong ito kung hindi tayo pare-pareho ng itsura. Pero seryosong usapan mga pare. Magpa-member na kayo. Wika muli ni Adrian. Bakit ba pilit mo kaming sinasali dyan pare? Tanong ng Kuya Mike niya. May recruiters fee ba dyan? Siyempre wala. Grabe kayo. Marami akong pera para pag-interesan ko ang recruiter's fee. Hindi ako mapapabilang doon. Kung poor ako. Mayabang na wika nito sa mga kasama. Gusto ko lang na makasama ko kayo na mag-happy-happy sa club. Doon nakakasiguro kayong safe ang mga alaga nyo dahil sa policy nila. Hindi makakapasok ang may AIDS at HIV plus high-end ang mga babae roon. Hindi basta-basta. Plus legit, walang raid. Tapos malapit pa rito sa atin. Hindi nyo na kailangan na lumabas ng probinsya. Mahabang pahayag ni Adrian sa lahat. Pag-iisipan namin pare, wika ni Emmanuel. Bilisan nyo lang mga pare. Limited lang ang slot na in-open nila ngayon. May mga pasabog kasi sila ngayon. May mga artistang members na sa club. Who knows kung isa sa mga pinapangarap nyo sa telebisyon ang nandun na. Kaysa ina-imagine nyo lang, pwede naman na mahawakan nyo ng personal. Dagdag pa ni Adrian na may bahid na mali siyang boses. At hindi siya inosente para hindi niya maintindihan ang ibig nitong sabihin. Mulat na rin siya sa sinasabi nito. Nagkalat ng porn movies at sex scandals plus may
experience na rin siya sa sinasabi nito. Naisip niya, grabe, may ganun pala talagang club. Anong ibig sabihin nito na may artista na member? It means jackpot. Jackpotan kung sakali na mapapatapat sa iyo ang artista. Nagulat pa siya nang biglang sumulpot sa harapan niya si Darwin. Nakangising tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa. Huy, kanina ka pa ba riyan? Tanong nito sa kanya. Hindi naman. Actually, kadarating ko lang. Kukunin ko yung laptop ko. Nakalimutan ko lang eh. Tila hindi kumbisido na wika nito sa kanya. Yung laptop mo ba? Nasa upuan. Itinabi ng kuya mo. Sige, kukunin ko na muna ha. Iniwanan niya ito at dumiretso na siya sa garden. Pagbungad pa lamang niya sa garden ay nakangising ngiti na ang mga barkada ng kuya niya ang nakatingin sa kanya. Hello Mika, sabay-sabay na bati sa kanya ng barkada ng kuya niya. Hi, kaswal lamang na bati niya. Kuya, yung laptop ko kukunin ko lang, wika niya sa kanyang kuya. Hindi na niya pinansin ng mga kaibigan nito. Inabot naman ito sa kanya ang kanyang laptop. Pagtalikod niya ay dinig pa niyang sinabi ni Emmanuel at sinagot ng kuya niya. Pare, masungit talagang kapatid mo no? Sayang, maganda pa naman. Kuminto ni Emmanuel. Huwag niyong pansinin, bawal niyong tingnan ang kapatid ko. Galawin niyo na lahat. Huwag lang ang kapatid ko. Paalala lang niya. Sagot ng kuya niya. Yun naman ang pinakagusto niya sa kuya niya. Hindi nito hayaan na kantiin siya ng mga barkada nito. Kahit kasi may mga itsura naman din talaga mga ito, ay wala siyang type. Malapit na siya sa hagdanan nang makita na naman na pabalik na si Adrian sa garden. Naisipan niyang tawagin ito. Adrian, narinig ko kanina ang pinag-uusapan niyo ni na kuya. Kaswal niyang wika rito. So, may kaibigan ako na mahilig sa babae. Talaga? Amuse na tinignan siya nito. Oo, sayang din ang komisyon mo kung sakali. Nagpapatawa ka ba, Mika? Walang komisyon sa involved kaya ako na ini-invite ko na sumali ang kuya mo. Talaga ba? Tanong niya sa nakakaloko na tinig. Pwede ba, Mika? Kung nang-aasar ka lang, maiwan na lang kita. Ito naman, pikon agad. Binibiro lang kita. Ito na lang, may calling card or address ba ron para personal na punta ng friend ko? Binigyan niya nang diin ang salitang friend kay Adrian. Hindi sila nag-i-entertain ng walk-in doon, Mika. Kakailanganin nyo ang referral ng isang member sa club bago kayo makapasok doon. Exactly, kaya hinihingan kita ng calling card mo para yun ay ipapakita ng kaibigan ko. Kunot ang noo na nakatingin lamang si Adrian sa kanya. Tila pinag-aralan nito kung nagsasabi ba siya ng totoo. Pinagtitripan mo ba ako? Mukha ba akong nagtitrip? Nasaan ba? Oh, nasaan na? Bilisan mo. Hinihintay ka na nila kuya ron, oh. Grabe ka, Mika. Anong grabe? Ayaw mo pa may komisyon ka eh. Wala nga akong komisyon sa bagay na yan. Sabi na eh. Ano ba? Bakit ka ba napipikon? Nakangising wika niya rito. Hindi ako napipikon. Kung gano'n, nasaan ang calling card? Napilitan ito na kunin sa wallet nito at kunin ang calling card na hinihingi niya. Ibibigay mo rin pala, pinatatagal mo pa, wika niya rito at pagkuhan ay sinuri ang card. Wallflower Club pala ang pangalan. Tumataas ang kilay niya habang tinitingnan niya ang details sa card. O siya, tsupi na, itinulak na niya si Adrian. Napakamot na lamang ito sa ulo niya. Iniisip nito na pinagtitripan siya ng dalaga pero hindi naman niya ito pwedeng kantiin at malalagot siya kay Mike. Ang totoo ay may crush rin siya sa dalaga. Kaso ay masisira ang pagkakaibigan nila ng kuya nito. Kapag nagtapat siya, ipinasya na lamang niyang bumalik sa garden. Sebastian. Kasalukuyan na nasa opisina niya si Basti nang mag-ring ang mobile phone niya habang kasalukuyan siyang tumitipa sa computer. Si Alfred Simaro ang kanyang caller, isa sa naging matalik niyang kaibigan sa New York. Isa itong half Filipino at half Spanish, pero nangingibabaw ang pagiging Espanyol nito kung magbabase sa itsura nito.
Sa ugali ay mas lamang ang pagiging Pilipino nito, kaya mabilis silang magkasundo. Nakilala niya ito nang matulungan niya ito minsan nang masiraan ito ng sasakyan sa kalagitnaan ng highway sa New York. Kasalukuyan na niyang siyang pauwi galing sa kanya isang kliyente nang madaanan niya ang isang sasakyan na nakatirik sa gitna ng daanan. Pagkuhan ay hinintuan niya ito. Pagbaba niya ron, palamang niya nakita si Alfred na kasalukuyan na nakadukmo. Tinapik na lamang niya ito sa likod. Nakatulog na pala ito sa ganun na kalagayan. "Hello sir," wika niya rito. Nang magmulat ito ay makikita sa mukha nito ang pag-aliwalas niyon. "Is there anything I can help?" tanong niya rito. "Oh yes," mababa ka sa mukha na nabubuhay nito ng pag-asa. "Thank you." Hinawakan nito ang isang kamay niya. Napatingin siya kaya mabilis nitong binawi ang kamay. "Sorry, I'm just glad that finally someone attempted to help me." "I see." Nakakaunawang wika naman niya rito. "My car suddenly stopped. It's been 3 hours since I was looking for someone who can help me fix my car, but nothing came and attempted to help me. I'm already tired of calling for help." "Sorry to hear that, sir. So would you like me to find out what was the car's problem?" tanong niya rito. "Of course, please." "Okay, I will just get my tools," wika niya rito at kinuha sa loob ng kotse ang kanyang gamit. Nakaugalian na niya na dalhin kahit saan siya magpunta ang mga gamit niya sa sasakyan. Mahirap kasi ang bigla ka na lang masiraan sa daanan. Pati mga spare parts ay lagi siyang may dalang extra. Pagbalik niya ay amis itong nakatingin sa kanya. Hindi siguro ito makapaniwala na halos yata lahat ng gamit sa paggawa ng sasakyan ay mayroon siya. Hindi pa nga ito nakatiis at tinanong siya kung mekaniko siya. Sinabi niya na hindi. Sinabi lang niya rito na natutulang siya kalaunan sa paggawa ng minor na sira ng sasakyan. Mga minor na sira dahil na rin sa hilig niya ang pagbubutingting. Bukod pa sa may ideya talaga siya ng kaunti dahil na rin sa nature ng trabaho niya. Dali-dali niyang tiningnan ang sasakyan nito. Nang makita ang problema ay nasiyahan siya. Hindi naman pala siya mahihirapan. Matapos ang mga 15 minuto siguro ay nagawa na niya ang sasakyan nito. Labis-labis ang pasasalamat nito at binibigyan pa nga siya ng bayad ngunit hindi niya ito tinanggap. "Thank you so much, sir," wika nito sa kanya. "It's okay, you're welcome. It's my pleasure to help." Masaya siya na nakakatulong kahit papano. Iba ang pakiramdam na ikaw naman ang pinapasalamatan dahil ikaw ang tumulong. Iba ang feeling na may napasaya ka. Iba ang feelings na hindi na ikaw ang nangangailangan ng tulong. Yun siya ngayon. Gusto niya talaga na dumating ang araw na hindi na siya ang mangailangan ng tulong. "By the way, I'm Alfred Simaro." Pakilala nito sa kanya at inilahad ang palad nito sa kanya. "Nice to meet you, Alfred. I'm Sebastian." Pakilala rin niya rito at tinanggap ang palad nito. "This is my sound word, but can I ask if you're a Filipino?" tanong nito sa kanya. "Yes sir, I'm a pure Filipino." Proud na sagot niya sa tanong nito. "Oh, nice to hear that." Masayang wika nito sa kanya. "I'm also a Filipino, although not fully blooded. I'm half Filipino and half Spanish." "Oh, it's so good to hear that. Kababayan pala kita," wika niya. "Yes, kabayan." Masayang wika nito. "Do you know how to speak in Tagalog?" tanong niya rito. "Yes, actually," sagot nito sa kanya. "I also grew up in the Philippines before we decided to move here to New York." Mababa ka sa mukha nito na proud na ito sa sarili bilang isang Pilipino. "Ganun ba?" Oo, natatawang wika nito sa kanya. "So, let's speak in Tagalog na lang." "Oo pare." Itinaas nito ang kamay at nakuha na naman niya ang ibig nitong ipakahulugan sa kanya.
Nag-high five sila, doon nagsimula ang pagiging matalik nila magkaibigan. At dahil ito ang pinakamatalik niyang kaibigan, ay itong napili niya na tumayo bilang best man niya sa kasal niya. Mabuti nga at sakto na nasa Pilipinas na ito ngayon, kaya naman mabilis na lang itong makakarating sa kasal niya. Oh, pare, napatawag ka? Tanong niya rito. Ready ka na ba sa Friday? Wika nito sa kanya. Ang tinutukoy nito ay ang sinasabi nito sa kanyang regalo. Sa Laguna muna siya didiretso pagdating niya sa Pinas. Kinabukasan na lamang siya didiretso ng Bulacan kasama na si Alfred. Sa mansyon na ng mga Salvador ito tutuloy bilang guest niya. Natatawa siya sa regalo nito. Hindi naman siya excited sa totoo lang. Hindi naman kasi niya talaga gusto ang regalo nito. Kaso ay baka magtampo kaya pagbibigyan na lang niya ito. Kailangan pa ba talagang paghandaan yan pare? Natatawang wika niya rito. Oo naman pare, baka mapalaban ka. Malakas ito pare. Nakangisi na wika niya. Okay, sige pare. Hintayin na lang kita. May asikasuhin lang ako ha. Galingan mong asikasuhin pare. Biro niya. Siyempre, kilala mo ko. Alam mo na. Sakay nito sa biro niya. Natapos ang usapan nila. Napasandal siya sa kanyang swivel chair. Nag-inat-inat siya. Pagkuhan ay tumingin sa kisame. Ilang araw na lang talaga at ikakasal na siya. Napakabilis ng panahon. Hindi niya inakala na si Celestine ang mapapangasawa niya. Siguro baka yun talaga ang nakatakda sa kanya. Problema niya ngayon kung paano ito sasabihin kay Mildred, ang existing girlfriend niya. Isa itong half Filipino at half American. Tulad ni Alfred, ay lumaki rin ito sa Pilipinas pero nagdesisyon na manirahan na sa Amerika. Nakilala niya ito sa isang business gathering. Mayroong spare parts shop ng mga sasakyan ang pamilya nito at may ilang branch na rin sa ilang dako ng New York. Kasalukuyan itong nasa business trip sa Japan kaya naman hindi pa niya ito nakakausap. Magmula nang tanggapin niya ang hiling ni Don Amado Salvador na itinuturing niyang amay, hindi pa rin niya alam kung paano kukuha ng tiempo na sabihin kay Mildred ang mangyayari sa kasalan. Napabuntong hininga siya, kailangan na niya itong hiwalayan. Pero papaano? Buong akala nito ay sila na sa huli. Anong gagawin niya? Ayaw naman niyang sabihin ang kanyang sitwasyon sa pamamagitan ng tawag at baka hindi sila magkaintindihan. Kahit papano ay minahal na rin niya si Mildred. Bukod sa taglay nitong kagandahan, bunga ng pinagmulan nitong lahi, ay masasabi niyang okay naman ito, mabait naman ito. Yun nga lamang ay totoong walang perpektong tao. Wala itong alam sa gawaing bahay. Hindi ito marunong magluto. Yun na sanang pinapangarap niyang babae. Pagdating ng araw, yung tipong ipagluluto siya ng pagkain, pero tanggap na niyang hindi may bibigay ni Mildred yun. Nasanay kasi ito sa maalwan na buhay. Tanggap na sana niya ito kung sakali man na ito na makakatuluyan niya. Willing na siyang mag-adjust pero ito at sa isang iglap ay ikasal na siya. Ang mahirap pa ay hindi niya halos kilalang bride niya. Nakasama naman niya ito sa isang tirahan lamang ay wala silang pinagsaluhan na masaya. Palagi itong galit sa kanya. Wala siyang alam ngayon sa pagkatao nito. Maliban sa kaalaman niyang hindi siya nito gusto sa pamilya nito dati. Kumusta na nga kaya ito sa nagdaan na taon ay hindi niya alam kung ano nga ba ang itsura nito. Kapag may pinapadalang litrato si Don Amado, nakasama ito ay puro nakayuko. Walang matinong kuha. Kapag tinitingnan niya ang mga nakasinop na litrato nito sa kanyang photo album ay natatawa siya. Wala kasi talagang matinong kuha ito. Sigurado siya na sinasadya nito ang pagyuko. Galit pa rin siguro ito sa kanya. Ramdam na ramdam niya yun. Noon pa man, kaya nga nang magdesisyon si Don Amado na pag-aralin siya sa Amerika, ay pumayag na lamang siya kahit alam niyang mamumuhay na naman siya muling mag-isa. Malungkot rin ang walang kasama pero iniisip na lamang niya na sasaya si Celestine at kapag umalis siya at hindi na siya nito makikita. Mika, hello best, wika ni Tin mula sa kabilang linya.
May naisip na akong solusyon sa problema mo, best. Pero suggestion lang ito ha, actually. Kasi ikaw pa rin naman ang magdidesisyon kung gusto mo ang naiisip ko, best. Teka, ano bang suggestion na sinasabi mo? Tanong nito sa kanya.